Bago po natin simulan ang kwentong ito, ay isang munting lambing lang po sa ating mga kadayo. Kung mahilig kayo sa mga kwentong kababalaghan, katatakutan, at mga totoong karanasan na hindi basta-basta maipapaliwanag, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang channel ni Sir Bon. Malaking tulong po yun para mas marami pang kwentong tulad nito ang maibahagi sa lahat. Ako yung tipo ng tao na nangarap lang makaalis ng probinsya para makatulong sa pamilya. Hindi ko inasahan na ang trabahong akala kong magbabago ng buhay ko ay siya pa palang mag-iiwan ng takot na hanggang ngayon ay daladala ko. Magandang araw po, Sir Bon, at sa mga kadayo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Marie. Sana sa pagbabahagi ko ng kwentong ito ay may mapulot kayong aral at maging mas maingat ang sino mang dumaraan sa parehong sitwasyon. Alam kong patay na ang team leader ko noon dahil nakita ko mismo ang litrato niya sa balita. Isang linggo na rin ang nakalipas mula nang mailibing siya. Pero noong gabing yon, habang nagpapalit ako ng damit sa loob ng inuupahan kong maliit na apartment, ay malinaw kong nakita sa salamin ang refleksyon ng isang matangkad na lalaking nakatayo sa likod ko. Hindi siya gumagalaw at nakatingin lang siya sa akin. Sa sobrang gulat ko ay napalingon ako agad, pero wala namang tao. Pagharap ko sa salamin ay wala na rin ang lalaking nakita ko. Doon ko unang naramdaman na may bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip. Tubong probinsya ako at unang beses kong lumuwas ng Maynila para magtrabaho, Sir Bon. Hindi naging madali ang desisyong yon dahil iiwan ko ang pamilya ko. Pero gusto kong magkaroon ng mas magandang buhay. Pangarap kong makatulong sa bahay at makaipon. Kaya tinanggap ko ang trabaho kahit malayo sa amin. Simple lang ang naging araw-araw ko. Gigising ng maaga, papasok sa opisina. Uuwi ng apartment, kakain at matutulog. Wala akong ganong kaibigan sa Maynila dahil halos trabaho lang ang inatupag ko. Mas gusto ko ring magpahinga kaysa gumala kapag day off. Maliit lang ang inuupahan kong studio apartment. Kasya lang ang isang kama, maliit na cabinet, mesa at banyo. Hindi man maganda pero okay na yon para sa akin dahil malapit sa opisina. Noong una sobrang saya ko. Maganda ang kumpanya. Maayos ang sweldo at mababait ang karamihan sa mga katrabaho ko. Pakiramdam ko ay unti-unti nang natutupad ang dahilan kung bakit ako umalis ng probinsya. Kahit pagod sa biyahe at trabaho ay masaya pa rin akong pumapasok araw-araw. Pero hindi nagtagal ay may isang tao agad na umagaw ng pansin ko. Ang team leader namin na si Greg. Hindi niya rin tunay na pangalan. Sa umpisa ay inisip kong mabait lang talaga siya dahil lagi niya akong kinukumusta at tinatanong kung okay lang ba ako sa trabaho. Bilang bagong empleyado ay normal lang naman sigurong tulungan at gabayan. Pero habang tumatagal ay napansin kong parang sobra na ang atensyon niya sa akin. Kapag may meeting ay halos palagi siya sa tabi ko umuupo, kahit marami namang bakanting upuan. Kapag break time ay bigla na lang siyang susulpot at yayayain akong sabay kumain. Kahit ilang beses akong magalang na tumanggi ay hindi siya tumitigil. Madalas ko din siyang mahuling nakatingin sa akin kahit abala naman ang lahat sa trabaho. Sa tuwing mapapatingin ako sa direksyon niya ay mabilis siyang ngingiti na parang wala lang. At habang tumatagal, pati mga katrabaho ko ay nagsimula ng mapansin ang kakaibang kilos niya. May mga tingin silang ipinapalit sa isa't isa kapag lumalapit si Greg sa mesa ko. Minsan napapansin kong napapangiti sila na parang may alam silang hindi ko alam.
May ilan ding tila naaawa lang sa akin dahil halatang hindi na ako komportable sa ginagawa ni Greg. Doon nagsimulang mabuo ang takot ko. Hindi ko pa alam noon na ang simpleng pakiramdam na parang may taong laging nakatingin sa akin ay simula pa lang ng bangungot na babago sa buong buhay ko. Habang tumatagal ang mga buwan ay lalo kong naramdaman na hindi normal ang ginagawa ni Greg. Kung noong una ay simpleng pagpapapansin lang ang tingin ko, kalaunan ay naging dahilan na yon para bumigat ang pakiramdam ko araw-araw. Bago pa man ako makarating sa opisina ay may email na agad siyang ipinapadala. Minsan simpleng pangungumusta, pero mas madalas ay kung ano-anong papuri tungkol sa itsura ko. Hindi ko na lang nire-replyan dahil ayokong bigyan siya ng maling ideya. Kahit hindi ko siya pinapansin ay parang wala lang sa kanya. Tuloy pa rin siya sa pagpapadala ng emails. Kapag nasa opisina naman kami ay lagi siyang gumagawa ng paraan para mapadaan sa working station ko. Minsan magtatanong tungkol sa trabaho kahit alam kong alam na niya ang sagot. Minsan naman kunwari ay may ipapagawa pero ilang segundo lang ang kailangan. Tapos tatayo lang siya sa tabi ko na parang may hinihintay. May mga pagkakataon ding hinihintay niya ako sa labas ng building kapag uwian. Kapag nakikita ko siya ay sinasadya kong magtagal muna sa lobby. O kaya ay magkunwaring may hinihintay akong katrabaho. Ayokong sabayan siya sa paglabas dahil hindi ako komportable. Kapag nagkataong pareho kaming naglalakad papunta sa sakayan, ay bumibilis talaga ang tibok ng puso ko. Mas lalo kong nabahala nang minsang maramdaman ko ang kamay niya sa balikat ko. Wala namang dahilan para gawin niya yun. Napalingon ako agad. Pero parang normal lang ang lahat sa kanya. Gumiti pa siya na parang wala lang nangyari. Simula noon ay mas naging alerto ako sa bawat kilos niya. Ayoko nang mapag-isa sa opisina. Hanggat maaari ay lagi akong sumasabay sa ibang empleyado kapag break o uwian. Napansin din ng ilang katrabaho ko na hindi na ako masyadong nagsasalita. Hindi ko lang sinabi ang totoong dahilan. Natatakot akong magsumbong dahil team leader namin si Greg. Baka isipin ng management na ako lang ang nag-iinarte o kaya ay baliktarin pa ang kwento. Bagong empleyado lang ako noon at ayokong mawalan ng trabaho. 3 buwan akong nagtiis. Araw-araw dala ko ang kaba pagpasok sa opisina. Dumating sa puntong kahit day off ko ay naiisip ko pa rin kung ano naman ang gagawin niya pagbalik ko sa trabaho. Hindi na ako mapalagay. Pakiramdam ko ay wala na akong ligtas na space habang nasa opisina. Hanggang sa isang araw ay napuno na talaga ako. Inintay kong wala nang masyadong tao sa hallway bago ko siya nilapitan. Buong lakas ng loob kong sinabi ang lahat ng gusto kong sabihin. Diretsahan kong ipinaalam na hindi ako komportable sa ginagawa niya. At gusto kong tigilan na niya ang pagpapapansin at pagsunod sa akin. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Pagkatapos ay dahan-dahan lang siyang umiti. Sa halip na maiya o humingi ng tawad, ay mas lalo lang akong kinilabutan sa ekspresyon ng mukha niya. Parang wala siyang narinig sa lahat ng sinabi ko. At parang natutuwa pa siya na sa wakas ay kinausap ko siya. Bago ko umalis sa harap niya ay may sinabi siyang maikling salita na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Hindi ko raw siya matatakasan. Hindi ko na hinintay pang lumala ang sitwasyon. Kinabukasan ay maaga akong pumasok para mag-file ng resignation. Kahit nanghihinayang ako sa trabaho ay mas pinili kong unahin ang sarili kong kaligtasan at katahimikan ng isip ko. Nang matanggap ang resignation ko,
Pakiramdam ko ay nakahinga rin ako ng maluwag. Akala ko ayun na ang katapusan ng lahat. Hindi ko alam na ang pag-alis ko sa kumpanyang yon ang mismong simula ng bangungot na hindi ko kailanman malilimutan. Ilang araw matapos kong mag-resign ay saka ko lang naramdaman na unti-unti nang bumabalik ang gaan ng loob ko. Wala na akong kailangang isipin tungkol sa opisina. Hindi na rin ako kinakabahang pumasok araw-araw. Kahit wala pa akong bagong trabaho ay mas pinili ko munang magpahinga at maghanap ulit kapag handa na ako. Pero isang umaga ay nagising ako sa sunod-sunod na notifications sa cellphone ko. May nag-send ng balita na aksidente daw si Greg. Habang pauwi raw ito ay nabangga ang sasakyan niya sa isang malaking truck sa expressway. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Dang makita ko ang litrato niya sa balita, ay hindi ko alam ang mararamdaman ko. Hindi ako natuwa, pero hindi rin ako nalungkot. Ang una kong naisip ay tapos na rin siguro ang lahat ng dahilan ng takot ko. Baka lipas ang 2 araw ay may dating katrabaho akong tumawag sa akin. May importante raw akong kailangang malaman. Noong una ay ayoko nang marinig ang pangalan ni Greg. Pero habang nagsasalita ang dati kong katrabaho, pakiramdam ko ay unti-unting nanlalamig ang buo kong katawan. Habang iniimbestigahan daw ang cellphone ni Greg ay may nakita silang isang folder na halos ako lang ang laman. Puro litrato ko. May mga kuha habang nagtatrabaho ako sa computer, habang kumakain sa pantry, habang naglalakad papunta sa elevator, at may mga larawan pa habang palabas ako ng opisina. At hindi ko man lang napansing may kumukuha pala sa akin. Mas lalo akong kinilabutan nang sabihin niyang may mga video rin. Mga video na hindi ko alam kung kailan niya kinunan. May ilan pa raw na halatang palihim dahil tagilid ang anggulo o kaya ay mula sa malayong distansya. Parang bawat galaw ko noong nasa opisina pa ako ay sinusundan pala ng kamera niya. Hindi pa doon natapos ang kwento. Ayon sa usap-usapan ng ilan naming dating katrabaho, ay matagal na palang napapansin ang kakaibang ugali ni Greg. May nagsabi pang ginagamit daw nito ang mga nakaw na litrato at video ko para sa sarili niyang mga pantasya. Nang marinig ko yun ay parang gusto kong masuka. Pakiramdam ko ay nadumihan ako kahit wala naman akong kasalanan. Hindi ko matanggap na habang normal lang akong nagtatrabaho noon ay may taong palihim na ginagawa ang mga bagay na yon. Buong araw akong hindi mapakali. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung ilang beses niya akong kinuhaan nang hindi ko alam, kung ilang buwan niya akong pinagmamasdan, at kung hanggang saan umabot ang pagkahumaling niya. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na wala na siyang magagawa. Patay na siya at wala na siyang paraan para guluhin pa ang buhay ko. Akala ko ay doon na matatapos ang lahat. Pero ilang gabi lang ang lumipas ay nagsimula ang mga bagay na hindi ko na kayang ipaliwanag. Isang gabi habang nagpapalit ako ng damit sa apartment ay may napansin akong kakaibang refleksyon sa salamin. Sa bandang likod ng kurtina ay may malaking aninong parang tao. Matangkad ito at hindi gumagalaw. Ilang segundo ko rin yung tinitigan bago ako napalingon sa mismong kurtina. Wala namang tao. Nanginginig akong nilibot ang maliit kong apartment. Sinilip ko ang ilalim ng kama, ang cabinet, pati ang banyo. Pero wala talaga. Kinabukasan habang naliligo ako ay muli kong naramdaman ang parehong kaba. Sa ilalim ng pinto ng banyo ay may malinaw na anino ng isang lalaking nakatayo sa labas. Hindi ito umaalis. Akala ko may magnanakaw na nakapasok sa apartment.
Kaya dali-dali akong nagbihis at binuksan ang pinto. Tahimik ang buong unit at wala talagang tao. Pero nang mapatingin ako sa sahig, ay halos tumigil ang tibok ng puso ko. May mga basang bakas ng paa. Malalaki yun. At ang direksyon ng mga yapak ay hindi palabas ng apartment, kundi papalapit sa higaan ko. Pagkatapos ng gabing nakita ko ang mga basang bakas ng paa, ay halos hindi na ako nakatulog ng maayos. Tuwing papatayin ko ang ilaw, pakiramdam ko ay may kasama ako sa loob ng apartment. Kahit alam kong ako lang mag-isa, ay hindi nawawala ang pakiramdam na may isang pares ng matang tahimik na nakamasid sa bawat galaw ko. Pinipilit kong isipin na baka epekto lang yon ng stress at takot. Baka naiisip ko lang ang lahat dahil sa mga nalaman ko tungkol kay Greg. Pero habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang mga nangyayari. Halos madaling araw na kapag nakakatulog ako. At sa tuwing magigising ako ay lagi kong nararamdaman na parang may mainit na hiningang dumadampi sa likod ng tenga ko. Napapabangon ako agad at mabilis na lumilingon pero wala naman akong nakikita. May mga umaga ring nagugulat ako dahil bukas ang cabinet ko. Kahit sigurado akong isinara ko yun bago matulog. Nakakalat sa sahig ang mga damit ko na parang may taong isa-isang naghalungkat sa mga yun habang mahimbing akong natutulog. Ilang beses kong sinubukang isipin na baka ako lang ang nakalimot. Pero habang nauulit yun gabi-gabi, ay hindi ko na kayang lukuhin ang sarili ko. Pinaka nakakatakot para sa akin ang tuwing magpapalit ako ng damit. Kahit nakasara ang pinto at bintana, pakiramdam ko ay may nakatitig sa akin. Para bang may taong nakatayo lang sa isang sulok at tahimik na pinapanood ang bawat galaw ko. Dahil doon kahit tirik ang araw ay hindi na ako komportabling magbihis sa sarili kong inuupahang apartment. Hanggang sa isang gabi ay nagsimula ang paulit-ulit kong panaginip. Nasa dati kong opisina ako. Tahimik ang buong floor, walang ilaw sa mga cubicle at walang tao. Sa pinakadulo ng hallway ay may isang lalaking nakatayo. Si Greg. Hindi siya gumagalaw sa una. Nakatingin lang siya sa akin. Maya-maya ay dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Habang papalapit siya ay mas lalo kong nakikita ang itsura niya. Wasak ang kalahati ng mukha niya. May natuyong dugo sa pisngi at noo. Baluktot ang liig niya na parang nabali sa aksidente. Pero kahit ganoon ang itsura niya ay nakangisi pa rin siya. Habang papalapit siya ng papalapit, ay para akong hindi makatakbo. Hindi ako makasigaw, na parang may kung anong pumipigil sa buong katawan ko. Hindi nawawala ang titig niya sa akin. At bago siya tuluyang huminto sa harap ko, ay may isang malamig na bulong akong narinig. Sa wakas ay wala na daw makakapigil sa kanya na tignan ako. Napabangon ako agad sa kama habang hinihingal at basang-basa ako ng pawis. Dali-dali akong tumakbo papunta sa banyo para magilamos. Pero pagharap ko sa salamin ay tuluyan nang nawala ang natitira kong lakas. May malinaw na marka ng isang malaking kamay sa salamin. At ang mas nakakatakot ay nasa kabilang bahagi yun. Parang may kamay na dumampi mula sa loob ng salamin. Doon ko naisip na hindi na yun bangungot lang. May kung anong sumusunod talaga sa akin. At hindi ko na yun kayang harapin ng mag-isa. Hindi na talaga ako nakakatulog ng maayos. Kahit anong gawin ko, pakiramdam ko ay may kung anong sumusunod sa akin. Dumating sa punto na natatakot na akong umuwi sa sarili kong apartment. Kaya sa payo ng isang kakilala ay lumapit ako sa isang kilalang albularyo.
Tahimik lang niya akong pinakinggan habang ikinikwento ko ang lahat ng nangyari sa akin. Hindi siya agad nagsalita at ilang sandali siyang nakapikit. Sa kanya ko tinanong kung ano ang huling damit na suot ko nung huling beses akong nakita ni Greg. Bigla kong naalala ang damit na suot ko nung araw na nag-resign ako. Sinabi niya na may mga taong sobrang lakas ng pagdanasa at obsesyon. Kapag namatay ang ganong tao, minsan ay kumakapit ang huling intensyon nila sa bagay na pinakamalapit sa taong gusto nilang angkinin. Pinakuha niya sa akin ang damit. Sinabuyan niya yun ng iba't ibang halamang gamot habang binubulungan ng dasal. Pagkatapos ay ipinasunog niya ang damit bilang bahagi ng ritual. Habang unti-unting nilalalamon ng apoy ang tela, ay bigla kaming nakarinig ng isang napakalakas na sigaw ng lalaki. Hindi ko alam kung saan ang galing, pero malinaw na parang nagmumula mismo sa apoy. Kasabay ng pag-upos ng huling piraso ng tela ay bigla ring tumahimik ang paligid, na parang may mabigat na pakiramdam na tuluyang nawala. Mula noon ay hindi ko na muling nakita ang anino, hindi na rin bumubukas mag-isa ang kabinet, at wala na rin mga bakas ng paa o marka ng kamay sa salamin. Hindi na ako nag-stay pa sa Maynila. Umuwi ako sa probinsya at doon na ako nagsimulang muli. Mas payapa ang buhay ko ngayon, kahit dala ko pa rin ang alaala ng nangyari. Kahit hanggang ngayon ay hindi pa rin ako komportableng magpalit ng damit kapag bukas ang ilaw o nakabukas ang bintana. Kapag napapatingin kasi ako sa salamin, minsan pakiramdam ko ay may isang pares ng mata na tahimik lang na nagmamasid. Maraming salamat po Sir Bon sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ko ang karanasan ito. Sana magsilbi itong paalala na huwag baliwalain ang mga taong paulit-ulit nang lumalabag sa hangganan natin. Kapag hindi ka komportable ay magsalita ka at humingi ng tulong. Walang sino man ang may karapatang gawing obsesyon ang ibang tao. Sana'y maging aral ang kwento ko para mas maging maingat ang lahat. Maraming salamat sa iyo, Marie, sa tiwala at tapang na ibinahagi mo sa amin ang iyong karanasan. At sa inyong lahat ng mga kadayo, maraming salamat sa pakikinig. Alalahanin natin ang respeto sa hangganan ng kapwa ay di dapat minamaliit. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mag-ingat palagi at huwag kalimutang magdasal, mga kadayo.